So, I was 5 years old. And then, hanggang ngayon, takot man ako sa cockroach. And then, sent me out into the living room to sleep in the living room. And then, he locked the bedroom door. So they can sleep peacefully and then I can cry freely outside. Runs wild. It was dark. I cannot reach the light switch. So it was dark and the only light is from the outside ba, the street light. And then I can remember, ang imagination ko, ang sobrang laki na daw ng mga cockroach. Mga ganyan na, yung imagination mo. Tapos habang natutulog ka, gagapang sila lahat sa iyo, mga ganyan. So, ganun siya. Hindi ka pwedeng umiyak at hindi mo pwedeng ipakita ang iyong mga luha. Noong isang beses, magkasama kami ni Kitty na bumisita sa loob ng detention unit. And then sinabi ko sa kanila, kay Hanila at kay Kitty, huwag kayo umiyak ha, kasi ayaw niya. Sinabi niya sa akin kasi nung unang mga araw na nandun siya, ako lang yung bumibisita. Paulit-ulit niya sinabi sa akin na ayoko bumisita sila kasi alam ko magiiyakan. Sabi ko, ako nang bahala, sabihan ko sila. And then this Kitty, hindi niya napigilan isang beses. Hindi niya napigilan talaga. She started... Pero nandun siya sa likod ni PRD. And apparently, narinig ni PRD. Kasi sinabihan siya, you know what, your tears don't help. So sabi ko din sa kanya, told you not to cry. So, ganon. Hindi ka pwedeng umiyak. Make your own history in this world. And the importance of education in the lives of our children and grandchildren and great-grandchildren. Because that will really influence change in our country. And so my next, okay pa ba kayo? Yes! Okay na po, ma'am? Okay na, ma'am? Okay na, ma'am, pero tulo na si Pun, ma'am. And so, my next topic for us to discuss about is the International Criminal Court and what the administration did to President Rodrigo Duterte. Alam nyo, marami ang nagsasabi sa akin, nasaktan talaga sila nung nakita nila na hindi pinalabas sa airport, dinala sa Villamor Air Base at tinulak paakyat sa aeroplano. And he was too weak to run and resist what they were doing to him. Pareho tayo, ma'am. Noon, ma'am, masakit talaga noong nakikita ko yung ganon. Not because, ma'am, anak ako, ma'am, ha? But because I am a lawyer. And I knew that what they were doing was wrong. Because they were supposed to bring him to a local court, to a Filipino court. And then they were supposed to present the diffusion notice. There was a diffusion notice from the ICC to the Interpol directly to the Philippine National Police. So, ang dapat nilang ginawa, Rodrigo Duterte, you have a diffusion notice. Let's go to court. And then they should have presented it to the local court. Pero ang ginawa, ano ba ang ginawa? Yes. Forceful taking of a citizen from his country. Kidnap, if you want to use yung mga naiintindihan ng tao na layman's terms. Pero it was called a rendition.
in international law. Hindi mo pwede, kasi napansin niyo ma'am, lahat ng mga may death penalty sa ibang bansa, lahat ng mga nakukulong sa ibang bansa, may kaso sa ibang bansa, at may desisyon na nire-request natin pawiin, ipardon. Yan. Because you're supposed, as a state, you're supposed to protect your citizens at all costs. Even to pay, marami doon sa Middle East, di ba? Kailangan mo magbayad ng blood money. Even to pay blood money so that you can take back your citizen. You don't ever take a citizen from his country and submit him to a foreign jurisdiction. You don't do that at all. That is very basic for a government to follow. So yun ang, hindi dahil sa anak ko ma'am, pero dahil sa abogado ako, naiintindihan ko talaga na mali yung ginagawa. At ang masakit pa, the people who say that they are for liberty, democracy, and the rule of law, were celebrating. They were celebrating the rendition of a former head of state. Alam nyo, sa ranking, sa hierarchy, doon sa atin sa Pilipinas, former heads of state, meron yan silang some sort of protection. And we did not see that in the case of President Duterte. And then we go to ICC. In terms of complementarity, ibig sabihin po ba sila ay isang justice system? Yung bansa natin, Australia and the Philippines, merong sariling justice system. Nakita na natin, bago siya naging presidente, merong investigation, merong hinukay sa Davao City, merong public inquiry na nangyari. Nandun lahat ng mga Davaoenyo, pinatawag, umaten. Pero meron bang kahit isang kaso na na-file dahil sa sinasabi nilang war on drugs o dahil sa DDS? Wala. Naging presidente siya. Tumuloy ang pagtatanong at pagsasabi na merong kamalian na ginawa. Meron bang kahit isang kaso na final sa korte natin? Sa dami-dami ng mga final na kaso from 2016 to 2022, kahit isa, wala. Kahit isa man lang na sabihin natin na biktima ng EJK. Meron? Pero merong wala si President Duterte. Dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis. Which was properly decided in Philippine courts. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Dahil bago na ang Pangulo. Meron ba kahit isang kaso na na-file sa Davao City o kahit saan man sa Pilipinas? Wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba sila na tumanggap without undue influence from former President Duterte na tumanggap ng kaso? Yes. Yes. Dahil bukas ang mga korte. So hindi dapat nakikialam ang ICC. Dahil we have fully functioning judicial courts. From the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, jurisdiction. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in 2017, I think. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag-imbestiga? Nag-imbestiga sila
2 years after ng withdrawal natin sa ICC. Hindi pwede yon. Bakit? Kasi ibig sabihin, pwede ka na mag-imbestiga for all eternity. Kung wala kang period na hanggang saan ka lang pwede mag-imbestiga. And there was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC na hindi na pwede. Dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang kaso. Pangatlo, kung napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Lahat ng cases doon. Alam niyo ang kasama ni PRD? Mga black na French speaking. Doon sa loob. All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Dahil yes ma'am, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang mga kahapon lang may binomba na bansa. Diba? Ilan ang patay doon? Ay, hindi na natin alam. But I'm sure may mga patay doon. And ano ba sinabi ng ICC? Wala. So bakit sila nakikialam sa isang presidente na ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan? Pang-apat, ma'am, it is clearly politically motivated. Panahon yon ng kampanya. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP. Pumunta na siyang Hong Kong para sa kanyang mga senator candidates. Meron ng mga schedule at plano sa pangangampanya. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. At para tanggalon si Inday Sara. Ambot bitaw, nga no. Ay ma'am, wala dito kasabot nga no si Inday Sara na lang mangyod. Sana po. Tapos pagkahuman, mangutanan na po mo sa beauty secret. Kuan ma'am, Nature Republic na sunblock. Nature Republic na sunblock. Tapos Anessa na powder sunblock. Double sunblock ni ma'am. Kaya abi maguna ko pa, atubangon ko ninyo dito daily day. Daghang salamat ha, kamo di ay nag-atubang sa iya. Double sunblock, Nature Republic, Anessa na powder sunblock. And then, sa po gani niya akong blush on, gani? Nature Republic, ako ang eyeshadow. MAC, ang ako ang lipstick. Nakalimot ko sa brand sa ako ang blush on. Ora na siya. Ako ang kilay, ma'am, kay Koan. Bobby Brown. Nakatawa ko ba kay Kahimbralo mo dito sa Koan, sa Hague. Ana sila kagwapa man ni mo dayo. Yung sa manan, ginaunsa man ni mo yung ungnaw. Ako ma'am, make-up mo ko ma'am. Ito ko sa ilahan ng make-up ko. Mo ni ang ako ang Koan.
Mo niya nga ako ang ginagamit, Nature Republic, Revlon na press powder. Ako ang NARS to, gigamit na ko at the time. NARS na blush on, niya, lipstick. Daghan nag-adto og SM. Kibaw ko ani. Kay ako po, nagpapalit ko sa ako ang press powder na natural tan sa Revlon. Kaya nahurot naman. So, anak ko sa ako ang kauban. Anak ko, palihog ko biya adto dito sa SM, sa Davao. Adto sa SM, kay palit atong press powder na natural tan. Pag-abot niya dito, siya. Atong press powder na natural tan, tapos, yan anak kong babae. Daghan ang ngita, anak, kay tungod kay Inday Sara. Ana siya, wala na dinhi sa amoa. Yan na siya. Ikaduha, dili tanan naong pwede sa natural tan. Ingana na yun, mom. Ang sales personnel. Yan mo siya nisulti kay para kay Inday Sara. Yan siya nga, dili mo ni para sa kuha, para mo ni kay Inday Sara. Ingana, ma'am. Inguntong katong Revlon na kuan. Tinungod na, ma'am. Wala, binuang. Baka ba na si Mayen? Kung kauban ako. Kanangyo ko sa iya. Wala na daw itong natural tan na press powder. So! Wala akong kasabot nga. Si Inday Sara na lang mangyod ang hinungdan sa tanan. Ang tawag ana sa iya, ma'am, political scapegoating. Kanang magsigikag tudlo, kaning tawhanan ni, para malimtan. Tama ka, ma'am, para malimtan ang problema sa budget, para malimtan ang blanco sa budget, para malimtan ang mga kinahanglan nila buhaton, pero wa nila ginabuhat, kanang mga ingon anak. And so, si Kateki, ma'am, asa to siya, ma'am, uwi. Naka-off man siya, ma'am. Pero na ako'y kauban diri, ma'am, kanang angkol ni Kateki. Ang tawag na mo sa iya, kay tigulang naman siya, ma'am, no? Ay, sorry, sir. Katingko ang tawag naman sa iya, katingko. Kay kinahanglan naman siya, o kuan, katingko, para sa masakit-sakit. Awas, ma'am. Kanang murag si Tom Cruise pero dili.